Welcome sa Durs TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pao. Ihahatid ko po sa inyo ang pinakabago at pinaka-latest na mga kaganapan tungkol sa kanila. Kaya naman kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kim Pao, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga kaganapan kina Kim and Paolo Abilino. Pero bago yan, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo itong post ng Attractive Creation. Credit sa post mo, sabi niya dito, #KimPao. Ito lang talaga ang sa amin na Kim Pao fans, kaya kami masaya araw-araw. Ang makita lang namin silang masayang magkasama, sapat na. Sila naman walang pakialam kung maliit or malaki ang gross. Ang makita lang silang magkasama sa teleserye, movie, guesting everywhere, hosting araw-araw, and always nakukuha silang ambassador. Sobrang sulit na. So kaya po kasi niya ito nasabi mga ka-Kim Pao, hindi pa rin kasi matapos-tapos yung tungkol sa gross ng My Love Will Make You Disappear. Ang dami laging bashers na pinuputakte yung gross ng My Love Will Make You Disappear. Diba na kesyo ganito, kesyo ganyan. Kaya syempre ang mga Kim Pao fans ay to the rescue para syempre depensahan yung mga sinasabi ng bashers. Sabi pa niya dito, #bashers, anong ine-expect nyo after nyong magkaisa na siraan ng dalawa at idamay sa away politika? At pag sanipwersa kayong magsalita ng below the belt at hindi maganda, nagtagumpay kayo pero ang balik naman nito ay papunta individual sa inyo. Masaya kayo sa ginawa nyo? And until now, tinatawanan nyo sila at kung kani-kaninong love team nyo sila tinatapat because of gross. Sino naman ang real? Sino ang magaling at may magandang kwento at sino ang sikat? Don't expect too much dahil accept na namin lahat yan. Dumaan ang dalawa ito sa matinding pag-uusig ng kapwa Pilipino. Sana kahit walang kasalanan sa inyo, nag-ingay lang naman ang fans dahil sa ilang beses na pabago-bago ng schedule ng movie at lagi silang nagpaparaya na yon sana ang date na nakalaan para sa kanila. Actually mga ka-Kim Pao, marami talagang umasa doon sa February 12, no, na ipapalabas po itong My Love Will Make You Disappear kasi sulit na sulit yon sa February 14. Maraming magdi-date noon, 'di ba? Kaso nyo nga po mga ka-Kim Pao, mas maganda ang plano ng Star Cinema kaya mino-move nila. And maganda naman po ang kinalabasan mga ka-Kim Pao ng pag-move ng My Love Will Make You Disappear dahil nga po worldwide na ito pinalabas. Sabi niya pa dito, lumaban ang 20% na palaban ng mga fans gawa ng naglipa na at pinakalat na fake news sa mga ayaw sa kanila at sasabihin nyo Kim Pao ang nagsimula ng gulo. Gayong mga vlogger na gustong kumita ang pasimuno at nagpasabong ng mga fandoms. At ang 80% na tahimik na fans, instead makipaggatungan, nagkaisang magpa-black screening dahil hindi naman papayag si Lord na mag-flop ang movie nila. And thanks be to God, witness ang lahat sa dami ng tao sa mga promo at sa ginawang sakripisyo ng mga fans. Ngayon kayo naman ang gumawa ng ginawa ng mga Kim Pao fans. So ito lang ang masasabi ko mga ka-Kim Pao. Lahat po ng gumagawa ng ikakasira ni Kim and Paolo Abilino, hindi po yan lahat magtatagumpay. Bagkus yung pilit nilang pinapabagsak ang lalo pong itataas. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong napakasayang mga fans dito sa mundo ng social media. Kasi ito ay para sa ganap bukas dahil birthday nga po ni Paolo Abilino. Sabi dito nang nag-post, sana wala si ate ko sa ST bukas, ikakasaya ng mga anak ng Kim Pao yan. Diyos ko. Then may nag-comment po dito na baka inuwi sa Baguio, di ba birthday ni Pao bukas, isabay na celebration ng Mother's Day ng mami ni Pao. Sabi pa ng isa dito, marami na yan silang nakatabi na pang-post
na panglinlang. Alam na this, solohin muna nila ang Mayo 13. Komento pa ng isa dito mga kakimpaw, absent nga siya ulit sa Showtime sad na naman walang Kimi. Then may nagkomento pa dito na baka nagbagyo na sila. So yan po yung instinct ng mga Kimpaw Nation ngayon pag wala si Kim dito sa It Showtime bukas. Siguradong magdidiwang po ang buong fandom niyan mga kakimpaw kasi alam naman natin na birthday po ni Paolo Abilino bukas. Kaya quality time si ate ko sa kanya bukas. So ipag-pray natin na wala siya bukas. Pero baka ang sisti nito mga kakimpaw, baka nagbabasa si Chinita Princess ng mga komento nyo. Then baka bukas present siya sa It Showtime para yung iniisip ninyo, 'di ba, ay basagin niya. Tapos after ng It Showtime, tsaka sila lalarga, 'di ba? So di natin sure. Sabi pa ng isa dito, true lala kasi alam na natin kung saan pag wala siya sa Showtime. Komento pa ng isa, siguro after Showtime or sa gabi, magkasama sila, depende 'yon sa kanila. Then ito yung last comment, baka nag-advance celebrate na yun ngayon, pero sana ganun pa din magkasama sila bukas. So grabe yung chikahan nila dito sa mundo ng social media mga kakimpaw, no? Talagang abot-abot yung kanilang kasiyahan once na si Kim Chiu po ay wala sa It Showtime bukas. Kasi ngayon pa nga lang mga kakimpaw, nananahimik na po si Kim Chiu after ng pagboto niya. Wala nga siya sa It Showtime, 'di ba? Then after noon, wala na po siyang paramdam, wala nang post sa kanyang social media account. Pero nagbabasa naman siya ng mga komento dito po sa X. Nagbabasa-basa sila at tumatambay. Kaya naman for sure, siguro nakarating na po sa kanila yung mga usapan na katulad po nitong mga binabasa nating comment. Kaya antabayanan na lang natin kung present siya sa It Showtime bukas. Siguradong maraming mag-aabang na Kimpaw Nation sa It Showtime para silipin si Kim Chiu kung present ba ito. And kung sakaling present siya sa It Showtime bukas mga kakimpaw, alam na natin yon na after po ng It Showtime sila lalarga ni Paolo Abilino. Pero ipag-pray na rin natin na wala siya sa It Showtime. And kung nasaan man po si Kim and Paolo Abilino bukas, wala tayong ibang hiling kundi magpakasaya sila, 'di ba? And syempre quality time. And hopefully nga inuwi po si Kim sa Baguio para syempre may pakilala na rin po sa parents ni Paolo Abilino. Kasi si Paolo Abilino mga kimpaw, hindi po siya umuwi nung Mother's Day. So baka maging double celebration na lang, birthday niya, then Mother's Day celebration. So tingnan na lang natin bukas mga kakimpaw. So anong say niyo dito? Please comment down below.